Hola mga Merikits! Tudo bem? Welcome back to my Talakas and ngayon nasa episode 3 na tayo. Our topic of the day, childless is a choice? But before answering a yes or a no, I wanted to share with you a little bit back of the story why I'm still childless. Naniniwala kasi ako na isa ito sa pinakamalaking factor bakit childless pa rin si Marikit. I believe everyone has experienced this kind of phrases na ibinabato sa kanila with the prediction of itong batang to, landi-landi, laging nasa barkadahan, laging nasa labas. Itong una-una magkakaasawa sa batch nila. Naku, itong batang to, sigurado hindi yan makakagraduate ng high school kasi malandi. Pero on a serious note, ang pinaka-sad part doon is yung mismong kamag-anak mo pa yung nagsasabi sa iyo ng ganon. Pero napatunayan ko na strong din naman ako while I'm being sensitive. Kasi sabi ko sa sarili ko, doon ko na-realize na competitive ang lola nyo. Kaya sabi ko sa kanila, tingnan ko lang. Tingnan lang natin kung sinong unang magkakaasawa. And I mark that day. Fast forward when I turned 18, wala pa rin akong asawa at wala pa rin akong anak. And I'm so happy and I believe that time it's already my achievement. Alam mo yon. And in that age, I had my real relationship with a guy and boom, after a year, he died. May he rest in peace. Sa tingin ko, pwede ko siyang i-open up sa ibang episode. But for this moment, gusto kong malaman nyo na ito yung isa sa mga nangyari kung bakit childless pa rin ako. And I believe, even when I turned to 20s, 25, 30s, wala pa rin akong anak and wala pa rin akong asawa, I believe it's a big factor na namatayan ako ng first real boyfriend ko and first real relationship ko. He will and always have a big place in my heart. Okay, moving on. And then, nung mga panahon na talagang thriving ang tita mo. So, may mga pamangkin ako na lumalakid, nagdadalaga. So, one of my nieces came to me and said, Te, sabi nila, landi ko daw, magkakaanak daw ako, hindi ko daw matatapos yung pag-aaral ko. And then, it hits me. Sabi ko sa kanya, huwag kang makikinig sa kanila. Ganyan na ganyan din ako. Alam mo, sa totoo lang, nakakatulong yung mga sinasabi nila sa'yo. Alam mo kung bakit? Doon ko napatunayan na competitive ako. Sabi ko sa sarili ko nung time na yun na sinabihan nila ako, sabi ko sa kanila, let's see. O diba, nakita mo. That time, I was 30-ish and then wala pa rin akong asawa at anak. Ayan. And then, if you ask me, lahat ng pamangking kong babae, wala pa rin asawa, wala pa rin anak. And I'm not proud of that. Pero, even sa mga current situation na pinagdadaanan nila, feeling ko, hindi pa time para sa kanila magkaanak or magkaasawa. Parang sobrang busy pa sila to conquer their dreams, to attain so many achievements. And I'm really, really proud of them. However, a little bit of disclaimer, medyo ginaslight ko sila into thinking na disgusting yung pakikipag para hindi sila mabuntis kaagad. So, yun. So, the reason why I shared that story before saying yes or saying no is I want you to realize and I want you to think na hindi lahat ng childless at my age is simple lang yung pinagdaanan nila. Marami kaming pinagdaanan at hindi din yun madali. That's it. So, moving on. For me, the answer is it not going to be black and white. It's a mix of a yes and a no. Yes, because of the decision I've made. Narinig nyo naman yun. And no, because there are days when I wonder, what if? Let's talk about the yes side first. Given the information that I told you earlier, the reason why I am childless until now, for me, being childless also is a choice because I grew up in a broken family. Life was tough. We were very poor and that shaped my perspective. I
didn't want to repeat the cycle, especially the reason that I told you earlier. So, I made sure na responsible ako sa lahat ng ginagawa ko. At saka ayokong basta na lang magkakaanak ako nang hindi ako ready. Growing up, I saw my mama firsthand how difficult it is to raise kids without financial stability and at the same time a husband on her side. Plus factor pa yung nakita ko mismo sa mga relatives ko na marami silang anak or even isa lang ang anak nila tapos hindi pa rin nila kayang sustentuhan ang pangangailangan ng isang anak or ng 4 na anak. Kaya para sa akin, medyo scary yung part na yun. Kaya para sabi ko, hindi ko pwedeng gawin yun sa sarili ko in the future. However, I still respect their decision and the way they choose their path. And to be honest, I think that's why I've always been extra careful. Hindi ako maluho. I prioritize my career and responsibilities. Teka. Parang may mali. Maluho pala ako. Kaya parang para sa akin pa lang, hindi pa enough yung kinikita ko para magkaanak. Hindi rin ako yung tipo nagpapadala sa pressure ng society. Siguro, let's say, before, talagang medyo pressured talaga ako kasi nakikita ko yung mga kabatchmate ko. Kinakasal sila sa panahon ngayon, even sa Pinas, pag kinasal ka, malaking achievement talaga yun. Kasi usually talaga live-in kasi nga sa hirap ng buhay. And then yung iba nakapag-master's degree, yung iba na hired sa pinakamagandang company, sa BGC. And I am so glad na wala na ako sa stage na yun kasi alam mo kung anong ginawa ko. Pinagbablock ko sila sa Facebook, sa Instagram, and sa lahat ng social media. I know it sounds pathetic pero sa totoo lang nakatulong siya sa mental health ko kasi talagang nape-pressure ako kada makakita ko sa Instagram ng perfect photos. But to be honest, na-realize ko, even when I'm posting my own photos, I wanted to make it perfect. So, when I was using my Instagram, sabi ko sa sarili ko, no, this is a no. I want to make sure that I have my peace of mind, so I stopped using Instagram. And when I'm using Facebook naman, hindi na rin ako nagbabrowse at saka hindi na rin ako nag-scroll. Kasi lahat naman na nakikita ko sa social media in between of Facebook and Instagram, parehas lang yan. So I stopped using it. I'm just using Messenger for me to message my mom and my family. And then nagti-TikTok na lang ako. And one thing I want to share with you, mag-LinkedIn ka. Sa LinkedIn, kahit hindi ka corporate employee, magiging corporate ka kasi mamomotivate ka sa lahat ng makikita mo and that's really, really good to you. Kaya start using LinkedIn. Ano ang natutunan mo? First, ipagbablock mo yung mga tao na hindi nakakatulong sa mental health mo. And second, use LinkedIn as a social media platform. Okay, punta naman tayo sa no side. Andito pa rin tayo sa tanong na childless is a choice? And then the answer is a no from this side. But on a serious note, there are moments na napapaisip ako, what if maging nanay ako? What if magkaanak ako? Kasi feeling ko meron ako mother instincts. Kaya ako na-feel yun kasi lahat ng mga pamangking ko dumaan sa kamay ko. Ako ang nag-alaga sa kanila, nag-prepare ng gatas, nagpapatulog, nagpapalit ng diaper. Kahit nga yung anak ng pamangkin ko, yung pinakaapo ko, isa ako sa nag-alaga sa kanila. I remember when one of my nieces have a difficulty or problem in her darker days, parang nagbigay ako ng opinion na parang, take it easy. Parang, alam mo yun, kasi nagtatry ako maging fair in both sides. Nagtatry ako na wag nating masyadong bungangaan yung pamangking ko. And then, I received a comment like, hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko kasi hindi ka ina. Ouch. And, alam mo, nung time na yun, nasaktan ako. Kasi para sa sarili ko, parang sinabi ko sa kanya na, hello! Mas ina pa ako sa'yo. Ganon.
tawa lang ako ng tawa, pero that time nasaktan ako. Talagang dinibdib ko kasi sa totoo lang, mas ramdam ko yung pagiging ina ko sa mga pamangkin ko. Kaya para sa akin, ang sakit sabihin na hindi ako naging ina. Alam ko, hindi siya galing sa sinapupunan ko. Pero sa totoo lang, mahal na mahal ko sila as my own. Kasi inalagaan ko sila hindi dahil kailangan ko silang alagaan. Inalagaan ko sila kasi gusto ko yung mga hindi ko na-attain sa buhay. Yung mga pinagsisisihan ko na ginawa ko sa buhay. Gusto ko sa kanila parang instruction na yon. Parang tinuro ko sa kanila ang dapat gawin. Tinuro ko sa kanila ang di dapat gawin. Tinuro ko sa kanila yung basic na hindi nila kayang matutunan from their own mother. Ganon. Shout out to my ate. Love you. And hindi ko naman dinidisregard na nanay sila at tiyahin lang ako. Para sa akin, nasaktan lang talaga ako nung sinabi na hindi naman ikaw yung nanay kasi kahit hindi ako yung nanay, mahal ko sila. Ganon. And lastly, wala din naman akong kanalakihan na tita or tito na malapit sa age ko. Kaya sa mga pamangkin ko, I make sure na ako yung magiging tita nila na magbibigay ng bag, ng fancy things, ng Kate Spade, ng MAC lipsticks, real life yan. And then, ako din yung tita na magpapatikim sa kanila ng kanilang first try of the expensive and fancy coffee, milk tea, tapos kakain sa mga ganitong restaurant. Gusto ko ako yung makakasama nila or gusto ko ako yung tita na magbibigay sa kanila ng ganong experience kasi hindi ko yun na-experience. And kaya ako naman na-share yun kasi feeling ko I can be a great mom and the best mom. But sometimes, iniisip ko rin na siguro kaya childless pa ako hanggang ngayon is because I know the responsibility. Alam ko na hindi madaling maging nanay. So, kaya siguro subconsciously, I've been waiting for the right time or maybe the right circumstances. And let's not forget, tumatanda na rin naman ako, no? Minsan iniisip ko na ubusan na ba ako ng oras. But at the same time, I believe na if it is meant to happen, it will happen. And since I became a religious person nowadays, I believe kung ano man ang ibigay sa akin, tatanggapin ko ng maluwag. Tsaka ayoko rin naman pilitin yung sarili ko into something na hindi pa ako ready emotionally or financially. But on a deeper level, tanggap ko na hindi ako magkakaanak. Kaya, yung sa episode 1 na nabanggit ko na sa lahat ng mga childless na mga kaibigan ko, best friends ko, mga OFW na childless, tanggap na namin and magpapagawa na lang kami ng bahay ampunan ng mga childless. Kasi sa totoo lang, the society expected us to be taken care of by nieces and nephews. And like what I said in episode 1, hindi ko hahayaan na alagaan ako ng mga pamangkin ko kasi hindi sila lumaki na maging responsibilidad nila ako. I'm happy that I have the chance na mag-alaga ng bata, so I accepted it. It's sad. I know. Childless. Is it a choice? For me, it's a yes and a no. Yes, because I've made decisions to prioritize my responsibilities and well-being. And no, because there are moments when I wonder, what if? At the end of the day, I believe life is about creating your own happiness. Whether that includes kids or not, you don't have to follow society's expectations. Your life is yours to live. And your happiness is not defined by society's expectations. Whether you choose to have a children or not, the most important thing is to take control of your decisions and live responsibly. Huwag tayong maging pabigat. Life is about finding fulfillment in ways
that align with your values and circumstances. O taray, diba may pa-quotes na tayo, may pa-English na. And remember, change is constant. Stay open to the possibilities that life may bring, but never feel pressured to conform to anyone else timeline of decision or success. Iba-iba tayo ng timeline, iba-iba tayo ng type of success, kaya look out. Maraming salamat, Mariki. Thank you for listening, and I hope to hear with you next Talakas. Ciao!